kasalanan yung mga nanay at saka yung mga bata? Kailangan burahin mo yung lahi. Okay. Ano po ang BBS. solusyon ninyo para sa magkaroon naman ng kapayapaan sa Mindanao dahil ang tagal-tagal na po nito? Sila. Lulusubin ko sila ron. Dadaling ko ang buong puwersa ng sandatahang Pilipinas at papatayin ko sila lahat. Susunugin ko yung mga bahay nila. Papatayin ko pati mga ipis at daga. Lahat po, pati Lahat. po mga bata Lahat. at Kailangan burahin ang lahi nila. OMG mga kababayan, hindi po yata ito napanood ng ating mga kapatid na brothers, Muslim, mga kababayan, hindi po sa pag-uudyok sa kanila, pero mayroon po ritong tanong, hindi ba ito may tuturing na death threat, mga kababayan? Well, mga kababayan, kung anong inyong masasabi patungkol dito at ano ang napanood na ba ito ng ating mga brothers and sisters, hindi po tayo nag-uudyok dito, mga kababayan, pero ito po, ay may video po ito si Larry Gadon nung araw na pangapahayag na ganito sa interview diyan kay ano ba yan yung nag-wish Cara David hindi na yata effective ang kanyang wish. Wala na mag-wish ka uli. 'Di ba mga kababayan, mas malakas yata ang wish ng malita kaya 'di ba mga kababayan. Well, hindi po yan ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ito po, ang Japan ay magba-back out na rin mga kababayan dito nga po sa ICC. Nako, ito po ang maganda. Dahil ang ginawa po ng Japan ngayon mga kababayan ay tinanggap na po ng UN. Patungkol po ito sa kaso kay Tatay Digong. Na konektado po dito kay Senator Bato. Yan nga po ang ICC. Na mayroon pong napabalita mga kababayan na di umano, ito pong si Senator Bato ay nahuli na or nadakip na or arestado na mga kababayan. Ang mahiwagang tanong dito, sino nga ba ang naghudas kay Senator Bato? Nako mga kababayan, yan po ngayon ang ating pag-uusapan. Ngunit bago yan, ako po muna ay mag-imbita sa mga bago pa lang sa ating channel. Paki-like, paki-share, paki-subscribe na rin po ang ating video. Maraming salamat sa mga datihan na dito, mga kababayan. Bueno, tuloy na po tayo. Yan lang ang, kahit na masunog ang kaluluwa ko sa impyerno, gagawin ko yan. parang hindi naman po ata nila kasalanan, sir, na magmanampalataya sa Islam. Hindi naman Islam ang ano rito, ang issue dito Oo. Ang issue dito, pinoprotektahan nila yung anong interest ng Malaysia. So, papatayin niyo Hindi po naman ang... tungkol sa religion yung ano nila yung kanilang Pero hindi kanilang po ba ito- issue dyan sa lugar na yan Pero hindi po ba ito paglabag sa karapatang pantao, yung Kahit susunodin niyo? na. Ano naman po atang kasalanan yung mga nanay at saka yung mga bata? Kailangan burahin mo yung lahi. Okay. O, diba? Ito dapat ang sitahin ng ICC at ito dapat ang pukusan ng ICC, mga kababayan. Pero ano po ba talaga ang nangyari dito kay Senator Bato, mga kababayan? Ito po ang ating main topic ngayon. Nasaan ba si Senator Bato? May nakita lang po akong video dito. Ito si Senator Bato, mga kababayan. Wait lang. Mamaya muna. May kumakalat kasing ganitong balita, Sinabi ni Atty. Israelito Torion, legal counsel ni Senator Bato de la Rosa, na handa silang gamitin ang lahat ng legal remedy sakaling maaresto ang senador. Aminado rin si Torion na mahihirapan kami to secure sa legal remedy right now kung agad na madadala si De La Rosa palabas ng bansa matapos maaresto. Gayunpaman, iginiit niyang napaghandaan na nila ang mga posibleng hakbang. We will surely avail of all legal remedies that are available under the law, anya. Kung nadakip siya, diretso siya doon sa airport. Mahihirapan talaga kaming mag-move kung dalhin siya agad. Nakakatakot po ito mga kababayan kung sakasakaling nagkatotoo ito, Kung sakasakaling nagkatotoo ito. At kung nagkatotoo man ito mga kababayan, hindi basta-basta madadakip si Senator Bato, Kung wala pong nagtatraidor at walang nagtraidor. At ang masaklap dito mga kababayan, kasi yung traidor, kung sakasakaling mayroon man, malamang sa malamang, isa itong madikit or isa itong malapit na kaibigan. Mga kababayan, naalala nyo ba yung kwento ni Judas? Mamaya natin puntahan niyo si Judas.
ano ko muna ito. Ito muna. Puntahan natin ang mga balita patungkol po dito kay Senator Bato. Kung totoo nga ba talagang nadakip na siya. Ito kasi may mga ganito pong balita. Isang misteryosong mensahe ang itinost sa social media ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kasunod ng mga balibalitang naaresto na umano si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa post ni Attorney Roque sa kanyang Facebook page, nakasaad ang mga katagang mayroon nga daw na ng hudas kay Bato. Walang ibinigay na ibang detalye si Attorney Roque hinggil sa kung sino ang kanyang tinutukoy dito. Kahapon, sinasabing nag-post rin sa kanyang social media ang abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc, kung saan sinabi nito na bad news is coming. Pray hard that it is not true for the good of the nation. Gayunpaman, hindi malinaw kung patungkol saan ang post na ito ng abogado. Si Senator De La Rosa ay matagal nang pinaghahanap matapos na lumabas ang arrest warrant laban sa kanya na inisyo ng International Criminal Court o ICC. Isa ang senador sa idinadawit at umano'y kasabwat ni dating Pangulong Duterte sa kasong crimes against humanity. Yan mga kababayan, yung mga mahiwagang post ni Attorney Bondoc at saka ni Attorney Harry Roque. Pero parehas po ito, mayroon pong nagpapahiwatig na di umano, mayroon ng hudas. Makikilala po natin dito sa bidyong ito mga kababayan kung sino po yung maaaring maghudas kay Senator Bato. Unya-unya lang mga kababayan tuloy muna natin ito. Pinabulaanan ng mga otoridad ang umano'y impormasyong na aresto na raw si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasalukuyang may ICC arrest warrant ang senador para sa kasong crimes against humanity kaugnay sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sa isang mensahe, sinabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya na walang ganitong impormasyon ang PNP. Kinumpirma rin ng pambansang pulisya na wala pa silang alam sa umano'y pagkakaaresto kay Senator Bato. Pero ilalabas raw nila ito kapag naberipika na. Maging sa panig ng NBI, wala pa silang ulat kung nahuli na ba si Bato pero patuloy pa raw ang paghahanap sa kanya. Ito ang pahayag naman ni NBI Director Melvin Matibag. It's ongoing. We have several surveillance team na doon sa several areas na na-identify. The law enforcement, NBI, we have to turn over them to the Department of Justice. That is the procedure. Maging ang legal counsel ni Senador Bato, wala ring impormasyon kung naaresto na siya. Sa panayam, sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Attorney Israelito Torrio na nakausap niya ang pamilya ni Bato. Pero wala silang natanggap na anumang balita. Noong Mayo pa raw huling nag-usap sina Torrio at De La Rosa. Naniniwala naman si Torrio na hindi pa nakakaalis ng bansa ang senador. Heto ang bahagi ng panayam kay Attorney Torrion. I would like to believe so because in our previous conversations with him, mahirap din kasi kung mag-aalis ka ng bansa. Maraming mga tipsters, mas malaki ang possibility na mahuli ka kung aalis ka ng bansa. Wala rin daw kumpirmasyon ang mga senador na kaalyado ni De La Rosa sa umano'y pagkakaaresto sa kanya. Simpleng wala ang tugon ni Senator Amy Marcos ng tanungin hinggil kay Bato. Si Senator Robin Padilla na naglabas noon kay De La Rosa sa Senado, wala rin daw ganong balita. Sa gitna ng umuugong na ulat, nag-post ang kaalyado rin ni Bato na si Attorney Jimmy Bondoc na may masamang balita raw na parating. Nanawagan pa siya na ipagdasal na hindi ito totoo para raw sa ikabubuti ng bansa. Binura na ni Bondoc ang post na yan at hindi rin sinabi kung may kinalaman ito kay Bato. Pero actually, kanina nakausap natin si Attorney Israelito Torrion. Tinanong natin to yung tungkol sa post ni Attorney Jimmy Bondoc na bakit very questionable ang timing na nag-post siya habang may sinasabing arrest warrant kay Senator Bato na aresto na raw. Pero ang sabi ni Attorney Torrion, wala raw kinalaman yung post ni Attorney Jimmy Bondoc dito daw sa allegedly pagkaka-aresto kay Bato, kaya daw binura. Pero meron naman ngayong gabi kay Attorney Harry Roque. O, diba? Na ano yung sabi niya, may nanghudas kay Bato. Pero pag-usapan din natin dahil tayo din kayo na sa mga beat natin, nakalampag din tayo nitong balitang to kasi bandang hapon mga kapatid, nang umugong itong
impormasyon na di umano na aresto na si Senator Bato de la Rosa. Pero nung tanungin nga, nung kasagsagan kasi ng sinasabing umugong yung balitang yan, nasa sesyon yung mga senador. So, tinext natin yung ilan sa kanila at pare-parehas naman silang walang alam. At nagtuturoan kung kanino nanggaling yung information. Dahil lang nakarating sa amin ng mga Malacanang reporters nanggaling sa Senate yung information na apparently nanggaling naman daw sa PNP. So parang umiikot yung information and it was so difficult to verify until nagsalita nga itong abogado ni Senador Bato de la Rosa. But by the way, mga kapatid, meron pang pending na petisyon ang kampo ni Senador de la Rosa sa Supreme Court. Ang hinihintay natin ay kung ano yung magiging desisyon ng Korte Suprema. Mag-i-issue ba ng temporary restraining order or hindi? Kasi hanggat hindi sila nag-i-issue nito, pending. Aminado naman yung kampo ni Senador Bato na mahirap talagang maghanap ng legal remedy hanggat wala pang binibigay na desisyon ng Korte. Especially hindi natin alam kung anong gagawin ng ICC. I guess panghuli mula sa akin, kaya siguro on our toes ang marami sa atin, lalo na yung mga kapanalig nila Senator Bato de la Rosa. Dahil nang huling mangyari ito ay walang preno-preno, dediretso sa dahig si dating Pangulong Duterte. So sabi nga ng ibang mga netizens, mahirap daw matulog ngayong gabi. So we'll see. Oh yeah, kasi nakasaad naman sa batas eh. Dapat pagka daw na-aresto yun, diretso na. Yon. Tama ng sabi nitong mayroon pang ang nakasaad daw sa batas na pag naaresto yon diretso na. Anong nakasaad sa batas? Ang nakasaad sa batas, kailangan muna dumaan sa due process. At ganun din yung ICC. Sinasabi din ng ICC na mayroon din silang tinatawag sa Rome Statute na local judicial authority. Kailangan padaanin doon. Ngayon sasabihin nyo, diretso na. Diretso na. Yon. Talagang kinatun itong mga mainstream media na mga kababayan, talagang dating gustong-gusto talaga nila si Senator Bato na idiretso ka agad sa ICC. Kakalimutan na po nila yung ating mga alitnuntunin, mga sarili nating batas dito na lumalabas talaga. Isa itong malaking insulto sa ating hudikatura dito mga kababayan. Malaking insulto po ito kasi nga ang ICC, ang structure talaga niyan, kaya yan aakto dahil nga po inutil na or wala pong gustong mag-trial dito sa ating bansa. Ayan nga meron nga yung aksyong ginagawa ang ating korte dito ngayon Kita mo, kabila ang mga nakakasuhan ng mga kakampi ng mga Duterte. Diba? Kabila nga Bakit hindi ninyo dalhin dito sa korte natin? Ibig lang sabihin, kasi nga, pag dito sa atin, mapapatunayan na walang kasalanan. Di ba? Kaya ayaw ninyo. Kaya dalhin nyo sa ICC kasi nga, yung ICC, criminal court yon. Hindi naman po yun justice na korte, kundi criminal na korte. Yun po yun. Ito. Ayan mga kababayan yung balita. Mismo na po ngayon si Remulla ang ating pakinggan. Tingnan natin kung anong katotohanan dyan. That as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Okay? There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Okay? Just to be clear. Ayan mga kababayan, si John Vic pong napakinggan ninyo. Hindi ko lang po pa sa inyo pinapanood. Ayan po, nasa baba yan Nasa baba po yan. Ayan si John Vic yun Kasi nga ABS-CBN po yung may-ari ng video. Kaya alam naman po natin kung gaano katalamak ang ABS kababayan mag-copyright. Kaya mahirap na. Mahirap na po, di ba? Wala nga po tayong bayad sa mga politiko Tapos ika-copyright pa tayo ng ABS-CBN na hindi naman nila talaga yung video, di ba? Logi tayo, di ba? Wala naman po tayong bayad. Mabuti na lang sana kung katulad tayo ng mga grupo nila Mima na 2.5 million, 4 lang na tao naghati-hati, di ba? So, mahirap na mga kababayan. Ayon po yun dun sa post na nakita natin. Mahirap na po, di ba? So ngayon mga kababayan, ito ang ating napakinggan ngayon ng mga balita. Wala pong katotohanan. Mismo na po si Tony Torion at saka itong si DILG Secretary John Vic Remulla.
wala daw po talagang katotohanan na naaresto na. At hindi daw po ididiretso sa dahig. Ayon sa kanya, sa kabuuan ng panayam na mga kababayan, kailangan daw po padaanin muna, booking process. Yung normal process dito, ganun dapat. Samantalang binabalita ng babae doon sa News 5, di ba? Ayon sa batas daw, diretso na kaagad. Ewan ko kung andito pa yon mga kababayan. Try nga natin ituloy-tuloy kung nandito pa yung video, yung ano yan. Dito yun, kaso nga lang, baka i-copyright tayo nito eh. Teka lang ha, may copyright tayo nito. Lang guys ha, pakinggan mo lang natin ng buo itong video na ito. Maligsi lang naman ito eh. Abunan ko lang, baka kasi copyright tayo nito eh. No? Yan. Na siguro yan, di na siguro tayo makaka-copyright niyan. Okay, tuloy natin. In behalf of the PNP, we would like to confirm categorically that as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. Ayan ha. Okay? There's been a lot of speculation na nahuli siya and he's being whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate na po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being hunted down. Okay? Just to be clear. Yan ha. Second, with regards to the issue of the supposed entrapment gagawin kay Senator Ralph, kay ES Ralph, and eventually it leaked that it was na-target rin kami ni Vince Dizon, ni OMB Boying, and others. I would like to think that si Congressman Legarda is a better person. But to get to the bottom of it, kailangan makita natin talaga kung ano ang nilalaman ng statement ni Congressman Jing Paras, former Congressman Jing Paras. It seems like siya ang pasimuno nito, siya ang konekta sa Bugaw, ang Bugaw ang nagsabi kung ano ang plano, at ang nagbanggit lang ng pangalan ni Congressman Bibiste ay si Jing Paras. So Jing Paras is the person of interest, siya niimbestigahan na para i-dispel yung mga fake news na nangyari doon. Pero fake news has taken a life of its own. Kaya, of course, we're always open. We're always transparent naman. Channels, we will, all the proper procedures gagawin namin. Of course, we're always open. We're always transparent naman kung ano nangyari. No, hindi kami ganun. Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent with what we do. All the proper channels, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. Hindi, we'll go to the process as prescribed. Okay? Huh? He will be booked. He will be made to appear in court. Then dadalhin na siya for extradition, confirmation. Tingin na lang. Yan na mga kababayan, sinasabi ni John Vic dito, dadalhin siya, dadaan sa due process. Ibubuk yung dadaan yung, di ba, yung booking, yung mag-ano siya, ililista, yung idodokumento ang kanyang pagkahuli. Katapos saka siya dadaan sa extradition process. Yung extradition, kailangan pa yun po ng korte. Hindi ka agad diretso. Anong sinasabi nun? Diretso na kaagad pagka nahuli, di ba? Ay nako talaga. Ayan mga kababayan, maliwanag ha. Fake news po, hindi po nahuli si Senator Bato o hindi po arestado. Okay. So alam na po natin ha, hindi po arestado si Senator Bato. Wala na po yan. Okay na po tayo dyan. Ito si Senator Bato pala mga kababayan. Ano walang copyright ito? Tingnan natin kung copyright. Yan, panoorin nyo nga mga kababayan. Yan.
Langoy-langoy lang si Senator Bato. Oo. Ha? Dali ha. Ah, Senator Bato yan. Kumusta ang paglangoy? Yan mga kababayan. Sasagot si Senator Bato. Exercise lang para kondisyon palagi. Exercise lang daw mga kababayan para kondisyon palagi. Di ba? Kumusta daw ang paglangoy si Senator Bato? Exercise lang para kondisyon palagi. Yung mga nagsasabing na huli daw. Yan, no? 3 hours ago yan mga kababayan, no? Hindi ko alam kung saan video to. Ayan, no? Lance, yan, no? 3 hours ago nakapost. Hindi ko alam kung saang lugar yan, no? Basta nakita ko lang yan. Malay ko kung saan yan. Basta importante, nakita ko lang yan. Sabi ni Senator Bato, exercise lang daw para condition. Ayan, no? Senator Bato, kumusta ang paglangoy? Exercise lang para condition palagi. Di ba? Condition lagi si Senator Bato, mga kababayan. Ay, wag po kayo manggalala. Kaya lang, ang isosolve natin ngayon, mayroon ba maaaring naghudas or maghuhudas kay Senator Bato? At bago natin sagutin yan kung mayroon, alamin muna natin mga kababayan, tingnan natin ito. Ayan o, Malacanang tinawag na diversionary tactic. Diversionary tactic lang ang mga usaping pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Makikita ang motibo sa ginawang diversionary tactic ng mga kaalyado ni Bibi Sara maging mapanuri. Wow. Sorry Excuse me. Naubo ako sa'yo, Auntie Claire. Diba? Sa PCO daw ito eh. Naubo ako sa'yo sa Malacanang. Tama si Auntie Claire nga. Tinawag na diversionary tactic ni Jose Claire Castro ang mga balitang kumakalat na naaresto umano si Senator Bato de la Rosa. So Malacanang mismo mga kababayan nagsasabi na ito daw po ay fake news. Hindi po yan totoo na naaresto si Senator Bato. Si John Vic, ganun yan na sinabi. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, hindi po hindi nilang itago yan dahil napakalaking balita ito eh. Magiging pangsuna na naman ni Marcos yan, di ba? Sa 2027, sa last niyang suna. Di ba? Kung sakasakaling madakip or mahuli si Senator Bato. Kaya hindi nila itatago yan. Ang pag-uusapan na lang natin dito, kung katulad din ba ang gagawin nila kay Tatay Digong, despite na ito po ay senador ng ating bansa. At wala po itong kaso dito sa ating bansa, ha? Wala pong nakasampang kaso dito. Kaya ngayon mga kababayan, sinasabi, si Claire pa talaga, si Auntie Claire nyo pa talaga, ang may sabi na diversionary. Di ba sino ba yung may sakit na diversionary? Di ba kayo? Di ba si Marcos Jr. may sakit na diverticulitis? Di ba? Diversion. Kayo yun eh. Mahilig kayo mag-divert eh. Ng atensyon eh. Di ba? Sa totoo lang, kami ayaw dandamin yan mga kababayan. Kaya lang, siguro, sabi nga nila, pag walang usok, walang apoy. Kung may usok, mayroong apoy. So yan ngayon ang ating i-resolve mga kababayan. Punta tayo rito na sa usaping, sino kaya, maaari kayang mayroong maghudas o naghudas kay Senator Bato? Ayun nga yun sa post ni Attorney Harry Roque, di ba? Na maaari daw na may naghudas kay Senator Bato, mga kababayan. Isang nakakalungkot po ito na pangyayari kung sakasakaling magkatotooan. Pero tandaan po natin, alamin natin ano bang kasaysayan ni Judas. Kung babalikan po natin ang Biblia mga kababayan, makikita po natin sa Biblia. Ito pong senaryo ng isang pagkakataon na ito pong ang ating Panginoong Kristo nang malapit na siyang maipako sa cross. Dahil di ba pinaganap siya? Pinagsisikapan siya ng mga Hudyo na mahuli or patayin, di ba? Pinagsisikapan siya ng mga Hudyo para anuin siya yung makulong, makuhanan siya ng butas. Parang ganito ngayon ang nangyari ating bansa ngayon. Pinagsisikapan si BP Sara, Senator Bato, si Tatay Digong. Ang tanong na lang, sino yung mga Hudyo ngayon? Sino yung gumagampan? Sino yung mga gumagampang ICC, Hudyo, Pilato, at si Jesucristo, Panginoong Jesucristo, at mga apostoles? Ganitong nangyari. Isang panahon nang ito pong ating Panginoong Jesucristo ay malapit ng
maganap ang katotohanan na mapapako siya sa krus, may isang babae na itong si Maria Magdalena. Kuwento ko na lang sa inyo para mabilis na lang kasi hahanapin pa natin, eh. Saka mahahabang ano 'yan, eh. Pero makikita niyo naman po 'yan sa Biblia, nasa Biblia naman po 'yan ano ho. Sinabi ni, itong si Maria Magdalena ay, may dalang pabango na napakamahal na halika. Ang ginawa ni Maria Magdalena, ito si Maria Magdalena, ito yung babae na, babaeng ano nun, niligtas ng Panginoong Jesucristo na tutulungan, pinagbabato. Ito nga yung babaeng, katutot or yung sa panahon natin ngayon, ito yung babaeng, alam niyo na, papabayad. Ngayon, ang ginawa nito, may dala itong pabango at ibinuhos sa paa, pinanghugas sa paa ng ating Panginoong Jesucristo. Na yung halaga ng pabango na yun na napakamahal. Tapos ang ginawa niya ay ginamit niya yung kanyang buhok, mahaba, para siya yung gamiting pangkuskus doon sa paa ng ating Panginoong Jesucristo. Nang dumating ito si Judas, umalingasaw ngayon ng napakabango ng pabango na ito. Alam niya, napakabango at alam niya na napakamahal. Nagsalita si Judas, sabi ni Judas, anong pag-aaksaya ito na isang napakamahal na pabango ay ipinanghugas lang sa paa? Di ba mas magandang ibinenta na lang ito? Ha? Ibinenta ito sa... Maaari mga kababayan, may kunting dagdag na yung sinasabi ko or may kunting bawas, ha? Pero ganito kasi senaryo. Para mapabilis na lang tayo. May, di ba mas mabuti na lang ang ginawa nito, imbis na ipanghugas sa paa ng Panginoon, eh, ipagbili or ibenta itong pabango kasi napakamahal ng pabango na yun mga kababayan. Nang sa ganun, ang mapagbilhan daw ay ibigay sa mga mahihirap. Aba, napakaganda ng kanyang mungkahi, ano? Itong si Judas, nagmungkahi din pala ng maganda. Kaya lang sablay siya. Kasi sumagot ang ating Panginoon Jesucristo, pabayaan mo ang babae. Pabayaan mo daw si Magdalena na ginagawa niya ang kanyang ginagawa. Yung paghugas ng kanyang paa na gamit ang mahamamahaling pabango. Sapagkat, sabi niya, yung mga mahihirap, lagi ninyong makakasama. Samantalang ako ay ilang araw na lang, hindi nyo na ako makakasama. Yung pala mga kababayan, ang totoong kwento doon, paghahanda na yon sa pagkaaring pagkamatay ng ating. Ha? Ganun kasi yung mga, nung araw, yung mga ano doon sa Israel, yung mga tao doon, napabanguhan, yung mga patay nila. Ganun po nung araw, eh. So parang paghahanda ito sa kanya. Hindi naman naintindihan ni Judas kasi nga ang pag-aano ni Judas mukhang pera, di ba? Kaya nga niya pinagtanong ang ating Panginoong Kristo dahil sa kanyang ano. Now, ang tanong, bakit ba si Judas ang naging Judas mga kababayan? Alam niyo ba si Judas? Isa po siya sa pinagkatiwalaan ng ating Panginoon. Alam niyo kung bakit? Katunayan na isa siya sa pinagkatiwalaan. Siya po yung tinatawag na ingat yaman or treasurer. Siya po yung may hawak ng pera ng iglesia or ng church ng ating Panginoong mga panahon na yan. So, ibig sabihin, halimbawa, ang barangay, di ba, may kapitan, may chairman, mayroong sekretary, may treasurer. Ang kapitan, di naman maglalagay yan ng treasurer at ng sekretary na hindi niya pinagkakatiwalaan. Tama, hindi. So, pagka naglagay ka ng treasurer, ingat yaman, pinagkakatiwalaan mo, malapit ito sa iyo. Tama, hindi. So, sa madalit sabi mga kababayan, itong si Judas, malapit din ito sa ating Panginoon. Now, bakit siya naghudas despite na malapit pa pala siya sa Panginoon? At kung manunood po tayo mga kababayan sa mga history ng mga leaders na nakaraang panahon, karamihan po sa mga nagtatraidor ay yung napakalapit, lapit na malapit sa mga mismong kanilang pinaglilingkuran. Sa pang pinaka-example mga kababayan, Satanas, si Lucifer. Si Lucifer, isa rin pong napakalaking binigay sa kanyang kapangyarihan ng Diyos. Si Lucifer ay isa rin siya sa
isa rin po siyang star, maliwanag na star. Kaya lang lamang ang ating Panginoong Jesucristo kasi nga ang ating Panginoong Jesucristo morning star. Oh, nakakakita na kayo ng star sa umaga? Bihira, 'di ba? Bihira, 'di ba? Wala, halos wala. Pag araw, 'di ba? Wala. Ganyan po ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit araw, kahit maliwanag, nakikita. Samantalang si Lucifer, makikita mo lang pag madilim. Yan po 'yon. So ibig lang sabihin, hindi ko naman kinukunik lang natin dito yung pagiging mahalaga nitong mga traitor, itong mga Judas. Ito palang mga Judas, mga kababayan, ay mga malalapit at madidikit pala ito sa kanilang mga Panginoon. BMR, ang pinag-uusapan natin dito, hindi naman Panginoon si Senator Bato. Sinong maaari maghudas? Simple lang mga kababayan. Kung titingnan ninyo ang ating ginawang kwento ngayon, sino ba yung mga malalapit? Ayaw ko pong hindi pa ako magsasabi ng pangalan. Hindi rin po ako magbibigay ng clue. Maliban lang po dito sa sinasabi nito. Ang maaaring maghudas kay Senator Bato, Tatay Digong, PP Inday Sara, Marcos, yung mga malalapit sa kanila. Mga kababayan? So ngayon, baka kung ano-ano nang isipin ninyo sino nang pagbintangan ninyo. Antayin na lang po natin mga kababayan, katulad nga po ni Judas, katulad nga po ni Satanas or ni Lucifer, marireveal din po yung Judas na yan pagdating ng sa ngayon, makiramdam po tayo. Makiramdam po tayo, sino po talaga ang totoo, hindi maghuhudas para sa kapakanan ng bayan. At yun po yung ating saligan mga kababayan. Siyempre, una sa lahat dun sa taas. Dito sa lupa, kung sino yung para sa bayan, dun po tayo. Para naman sa kanilang pansariling interes mga kababayan, alam nyo na, maaring sila po ang kahulugan ni Judas. Okay? Yan, siguro, kung nagulo kayo lalo. Pero ito na, itong Japan po mga kababayan ay maaari pong kumalas dito po ngayon sa dito sa ICC. Bakit? Ito, panoorin niyo po ito. Ito pong Japan, Tomoko Akane, ito po siya yung president ng ICC. Ay humihingi na po siya ng tulong, ICC President 6 Japan's aid to counter Trump push for Asian members exit. Ibig sabihin, humihingi na ng tulong itong si presidente ng ICC dito mismo sa Japan. Isa rin po siyang Japanese, si Tomoko. Para tulungan sila, para tumayo ang Japan na laban dito sa ginagawa ng US, na itong ginagawa ng US ngayon, sa isang iglap lang na napakabilis, ito kaagad ang naging resulta. 5 bansa kaagad, mga kababayan, ang kumalas sa ICC. 4 sa kontinente ng 4 sa kontinente ng Africa at 1 sa South America. Ito ngayong Venezuela, mga kababayan. Now, paano kakalas BMR? Ito pong Japan na sinasabi mo or maaaring kumalas. Ganito kasi yan mga kababayan. Ito pong Japan ay alam naman po natin na isa rin po ito sa malapit na kaalyado ng Amerika. Tama hindi? Katulad ng Pilipinas, yung Japan ay malapit na malapit sa Amerika. Tama hindi? At nasaan din ang Japan? Nasa Asia. Ano ba ngayon ang nangyayari? 'Di ba sabi niya rito, ICC President 6 Japan's aid to counter push for Asian members.
Dahil po gusto nang lumipat or umalis ang mga Asian dito po sa ICC, kaya nagpasaklulo itong presidente ng ICC na Japanese dito sa Japan government. Ang tanong, bilang isang malapit at malaking kaalyado ng Amerika, sino ang susundin ng Japan? Nakikinig ba sila dito sa presidente ng ICC na kapwa nila kababayan Japanese? Or makikinig sila sa number one na kaalyado nila, which is yung Amerika? Kaya dito mga kababayan, mahalagang tandaan natin, malaking punto dito, malamang sa malamang, piliin po ng Japanese government ang kanilang malaking kaalyado, which is yung Amerika. Bakit? Mas malaki po ang mawawala sa Japan kaysa sa ICC, di ba? Kung pipiliin nila yung sumuporta sa ICC, mas malaki mawawalan nila kung bibitawan nila ang pagsuporta sa Amerika. Di ba mga kababayan? At alam na po ng lahat yan. Alam po ng lahat yan. So malamang, malaking pressure ito sa ICC ay sa Japan at ang Japan government, malamang sa malamang, pipiliin ito ang Amerika talaga ang kanilang magiging pupuntahan dito mga kababayan. Hindi sila po dito magpapaano sa ng ICC. Diba? So, teka lang mga kababayan. Meron lang akong ano. So ngayon, punto dito mga kababayan ay pag nangyari po ito, no? Pag nangyari po itong pagkakataon na ito na ang ICC ay ang Japan ay kumalas na rin dito sa ICC. Naku po, guho na po ito. Bakit? Ito pong presidente nila ay taga-Japan. Mawawalan na po sila ng at ito pa ang matindi mga kababayan. Ito ang pinaka-good news sa lahat. Ha? Pero tingnan nyo muna ito ha. Kunos nga ito ni Senator Robin Padilla, no? 2 oras pa lang ito. International Criminal Court, ICC, gipahigayon sa Burkina Faso, kauban ang Mali ug Niger. Bisaya, no? Ang mga formal nga proseso aron moatras sa maong korte pinaagi sa pagsumiti sa ilang pahibalo sa United Nations ni adto sa Hunyo 2026. Burkina Faso alongside Mali and Niger formally initiated a 1-year process to withdraw from the International Criminal Court ICC by submitting notifications to the United Nations. Mga kababayan, mark this word, United Nations. Nagsumiti na po ng notification to the United Nations itong 5 bansa mga kababayan. Dahil the military-led nations criticized the court as a politicized neocolonial tool. Ayan po mga kababayan. Neocolonial tool ang ginagawa nitong ICC. Ayan po, no? At nagpormal na po sila, nagsumiti dito nga po sa saan mga kababayan. O, tingnan mo itong ugok na kain-tae. Bobo daw. Bobo daw si Senator Robin. Wala na po silang magawa mga kababayan. Si Senator Robin, hindi abogado pero napakahusay. Mas lalo sumikat, mas lalo tuloy, napaghalataan na ang mga abogadong maturingan ay lalong naging bobo pala. Mga abogado natin, lalo na dyan sa impeachment trial, ay naging bobo lahat. Naging mga tanga at mga bobo. Magpipresenta ng mga ebidensya ng mga wala sa hulog. Di ba mga kababayan? O, ito. At ito na po ang main event natin. Take note ha, United Nations. At ngayon, ang United Nations mga kababayan ay umaksyon na po laban dito sa ICC. O, Bimar, fake news ka ha? Ito yon. Ito yon mga kababayan. Yan. Ito pong si Tomoki, hindi pala, Tomoki tuloy. Itong si Fujike, tama. Ferguson, Sean Ferguson Fujike. So, basahin natin mga kababayan ha. Bakit natin nasabi na umaksyon na ang United Nations o UN laban sa ICC? Ito yon.
written statement ukol sa hindi patas na detensyon ni FPRRD na tanggap na ng UN Human Rights Council. So, formal nang naghain ng opisyal na pahayag ang International Career Support Official ICSA sa ika-63rd session ng United Nations Human Rights Council UNHRC nitong Agosto 4, 2026. Ito ay kaugnay ng tinawag nilang matagal at di makatarungang pagkakadetini kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Di ba mga kababayan, mahigit na pong 1 taon si Tatay Digong, ngunit hindi pa rin po nag-uumpisa yung trial. Di ba mas lalo na lang nila pinapahirapan ang matandang-matanda na nga. Mayroon pala silang mga ebidensya, sandamok mga ebidensya nila, bakit hindi pa nila ilabas kaagad? Wala naman ibang silang kaso, si Tatay Digong lang. O talagang nag-aantay pa kayo para sa kadagdagang malita dyan, mga gago. Di ba? Kumpirmado mula sa ICSA, Managing Director Sean Ferguson Fujiki, na natanggap na at naaprubahan na ng UNHRC ang kanilang formal na pahayag, document number 98077, ayan na magbasa ng mga kababayan, na ipinamahagi sa lahat ng mga member states, observer states, special rapporteurs at iba pang kaugnay na organisasyon sa buong mundo. Ayan na mga kababayan. Sa kanyang pahayag, binatikos din ni Fujiki ang umano'y panggigipit at intimidasyon ng kasalukuyang administrasyon sa mga mamamayan at hinamon ang pamahalaan hinggil sa posibleng pagtugon nito sa ginawang hakbang ng kanilang grupo. O kita nyo mga kababayan, di ba kay Senator Bato? Ganitong ginagawa nila ngayon. Di ba? Didiretso ka agad sa ICC samantalang kailangan muna nun dumaan sa due process. Ang ginawa nila, ginigipit na nila. Katulad kay Tatay Digong, di ba? Batay sa opisyal na pahayag ni Sean Ferguson Fujiki nitong Agosto 4, 2026, well, the Marcos administration once again attempt to pressure the United Nations to withdraw my written statement. Mga kababayan, Marcos, once again daw. Aba, ibig sabihin, nag-attempt na pala itong si Marcos Jr. para pigilan itong aksyon na ginawa ni Fujiki. Na siya naman po mga kababayan ay umaksyon ang UN at hindi na po napigilan sa pamamagitan ng pagtanggap na po at aprubahan na po ito na petisyon ni Fujiki mga kababayan. Sumaliwanag, yung unang attempt, hinarang or pressure pala nitong si McCoy Jr. ang ICC, ay ang United Nations. Pero ngayon, mahirapan na siyang mag-pressure kasi nga, ayan na rin si Trump. Ayaw din sa ICC. At lahat ng mga Asian, kung sino dyan ang mga kalyado ng Amerika, ay binabalabaan ni Trump na huwag kayong makikipag-ugnayan dyan sa ICC. Ayan I hope the Marcos administration will learn that the intimidation, ini-intimidate talaga nila mga kababayan, in suppression, ginigipit, it allegedly employs against Filipino citizens. Kita nyo mga kababayan? Grabe. Will not work against me. Hindi yan mangyayari sa akin, laban sa akin. Hapones ako, hindi ako Pilipino. A foreign national Japanese, nor against the United Nations Human Rights Mechanism. Yun, Hindi yun mangyayari sa akin bilang isang Japanese at foreign, At lalo na dito sa United Nations Human Rights Mechanism. Idinagdag pa ni Fujiki na umaasa siyang makakarating ang naturang pahayag sa iba't ibang pamahalaan, mga tagagawa ng patakaran, policymakers at mga pandaigdigang organisasyon ng media upang mabigyang pansin ang usapin ng karapatang pangtao sa bansa. Sa atin yan, sa bansa natin Pilipinas. Bigyan pansin international daw ang ating mga karapatan. Wala pa rin nilabas na opisyal na pahayag ang Malacanang o ang Department of Foreign Affairs, DFA, hinggil sa naging hakbang na ito ng ICSA
sa UNHRC. Ayan mga kababayan, sabi nito, I am pleased to inform you today, August 4, 2026, we International Career Support Associated officially submitted the following written statement to the 63rd session of the United Nations Human Rights Council regarding the prolonged and unjust detention of former President Philippine Rodrigo Roa Duterte. The written statement has already been officially received and accepted by United Nations Human Rights Council, and we will be distributed to all member states, observer states, relevant special rapporteurs, and other stakeholders. Palakpakan natin mga kababayan. Hindi po nagtagumpay ang madilim na balak ni Bangag mga kababayan. Nagtagumpay po ang UN report, ito pong si Pujiki mga kababayan, na isubmit at tanggapin po ito ng UN Human Rights Council. Ito na po mga kababayan ng ating inaantay. At anuman sandali, malalaman at matatanggap na rin po ito ng buong mundo, international media at international policy makers. Grabe mga kababayan, good news po ito, hindi na po nila ito po pwedeng baliwalain mga kababayan. Kasi po ayun the written statement has already been officially received and accepted by the United Nations UN Human Rights Council, and we will be distributed to all member states, observer states, relevant special rapporteurs, and other stakeholders. While the Marcos administration once again attempt to pressure the United Nations to withdraw my written statements, I hope the Marcos administration will learn that the intimidation and suppression it alleged employs against Filipino citizens will not work against me, a foreign national Japanese, nor against the United Nations Human Rights Mechanism. I also sincerely hope that these written statements will reach governments, policymakers, and media organizations around the world. Sean Ferguson Fujiki, Managing Director of ICSA, August 4, 2026. Ayan mga kababayan, ayan na po ang atin pong good news. Si Sean Ferguson Fujiki. Di pa pala ako nakapalo. Follow na nga ako mga kababayan. Yan ha. Okay? So ayan mga kababayan. Good news po ito para dito kay Tatay Digong. Kaya ang masasabi natin dito, domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Share po natin ito mga kababayan. Ito po mismo ang post ni Sean Ferguson Fujiki mga kababayan. Patungkol po dito sa pagtanggap at aksyon ng United Nations. Umaksyon na pala ang United Nations mga kababayan laban dito sa ICC. Sa pamamagitan ng natanggap na po nila ito at tinanggap na po nila ito at official na po ito. At ipapakalat na po ito sa buong mundo mga kababayan. Lalo na sa mga international media at mga international rapporteur para po malaman na po nila ang ginawang injustice dito nga po kay Tatay Digong. Ang 1 taon na mahigit na pagkakakulong nang hindi pa rin po nag-uumpisa ang kaso. Pinoprolong po nila mga kababayan, ginagatasan po nila ang matanda para po patuloy po sila maging relevant sa buong mundo. Ngunit ang katotohanan mga kababayan, wala pong saysay ang kanilang ginagawang kaso laban po dito kay Tatay Digong sapagkat ito pong si Tatay Digong ay illegally na dinala or kinidnap papunta dyan sa dahig. Ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan sa bidyong ito? I hope na nakarating kayo sa dulo ng bidyong ito at nalaman po ninyo itong napaka-good news kababayan. Maraming salamat. BMR Channel, pansamantalang magpapaalam. Guys, kung ano pong inyong mga komentaryo, pakicomment nyo po dyan sa baba. At pag-uusapan natin, pupusuan natin. Bye-bye!